Shoutout kay Adrian Taruk, Katsakino Dukusin, Anthony Alon, Juan Sulege, Ronald Berbosidad, Kuya Mike TV, Jonald Malyari at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, itong Barangay Ginebra ay all out na para do sa rebuilding nila next season. At ang kukunin nila sabay ay itong si Arvin Tolentino at si Chris Newsam. Alam natin na ito si Chris Newsam halos confirmed na yan nalilipat sa Ginebra dahil ito ay magiging unrestricted free agent at wala nang makapipigil sa kanyang paglipat sa Ginebra. Tapos na ang trade deadline so hindi na ito pwedeng i-trade ngayon at alam natin ang Ginebra talagang gustong makuha si Newsam. Maghahanda na Ginebra dyan dahil sigurado magpapakawala pa sila ng iba pang field foreigner para ito ay mabigyan daan si Newsam. Kapag nasa kanila na si Chris Newsam, lalakas na yung backcourt nila at hindi na mapupwersa maglaro ng sobrang habang minuto itong si Scottie Thompson. Kaya sa tingin ko magandang addition yan. Ang isa pang magandang magiging addition sa Ginebra ito si Arvin Tolentino. Siguradong halos balik nito sa SMC Corporation sa pamamagitan ng Ginebra syempre. Ang original na plano ito si Tolentino pupunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Pero dahil nga unfortunately parang nagiging injury prone to si Jamie Malonzo, mukhang si Arvin Tolentino ay babalik sa Ginebra. So magyayari niyan, itong si Arvin Tolentino at Chris Newsam sabay makukuha ni Coach Tim Cone. Lalalim bigla yung bench nila dahil kung meron ka ng Stan Hardinger, Malonzo doon sa starting 5 mo plus meron ka pang Newsam at Arvin Tolentino, magandang addition yan talaga para lalong lumakas sila at makasabay na dito sa powerhouse na San Miguel Beer. Kung sakasakali nga ito si Arvin Tolentino, asahan natin na hindi na yan mababangko ni Coach Tim Cone at pabibigyan na yan ng playing time ng Barangay Ginebra dahil nakita na nila kung ano ang kayang gawin nito ever since nung matrade siya dito sa Northport, Batang Pier. Kumpiyansa pa rin si Coach Chito Victolero na makababawi itong Magnolia Chicken Templados kahit na doon sa hindi maganda nilang laban kontra dito sa Meralco Bulls. Sinabi ni Coach Chito Victolero na ang nangyari doon ay kulang talaga sila sa effort. At well, halata naman, nakita na talaga natin na players walang nag-double figures. At hindi lang sa players yan, syempre nasa coach na rin yan dahil siya nagbabalasan ng mga tao. Pero sinabi ni Coach Victolero na kumpiyansa siya na kahit na medyo masama lagay na Magnolia ngayon ay makababawi sila at sila ay makakagawa ng paraan para makapasok sa playoffs. Sa ngayon, medyo magiging crucial yung laro ng Magnolia kontra dito sa TNT sa mga darating na araw. At hindi pa natin natitiyak kung yung twice to beat mukhang out na dyan ng Magnolia, malabo na talaga. Ang focus na lang ng Magnolia ngayon ay makaiwas doon sa number 7 o number 8. Dahil kapag nag-number 7 ka o number 8 to sa standings, pagdating ng playoffs, twice to beat disadvantage ka. Ibig sabihin, kailangan 2 beses mong talunin yung kalaban mo. So, medyo mahirap syempre yan para dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya ang gusto nila ay umabot ng at least number 6 para magkaroon sila ng best of 3 na playoff series. Kung ganyan ang mangyayari, at least magkakaroon ng time ang Magnolia na makarecover. Sinabi ni Coach Chito Victolero na sa ngayon ginagawa nila ang lahat para masiguro na mas magiging maganda ang performance nila sa mga susunod na laro dahil kinukonsidera na yan na must win para dito sa kanilang lineup. Ibig sabihin, hindi na nila pwede ma-afford na matalo ulit. Alam natin naging problema ng Magnolia doon sa game kontra sa Meralco ay yung defense, yung offense nila, walang maka-score. Pero pagdating dito sa mga crucial games, yung pa rin depensa, yan pa rin na dapat mag-focus ang Magnolia dahil hindi nila pwedeng payagan na yung makalaban nila ay maka-score ng sobrang daming puntos. Dahil kung sila mahihirapan maka-score, at least dapat yung depensa nila maka-hold up